Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. Okay, tuloy na po tayo sa ating programa ngayon, sa ating pag-uusapan, sa ating magiging topic sa araw na ito. Okay, marami po nagtatanong sa akin itong nakarang araw, marami po akong nabasa about po ito sa kay dating Vice President Leni Robredo at sa kasalukuyang Vice Presidente natin ngayon na si Sara Surrimao na bakulaw na kung saan halimaw kung magnakaw sa pera ng taong bayan. No? So marami po nagtatanong, ang isa po sa mga naalala kong tanong, yung tinanong po ako na Supremo, ano bang kaibahan, ano bang malaking kaibahan talaga ni Vice President Leni Robredo dito po kay Sara Duterte? Okay, magandang tanong po yun, sa totoo lang. Pero ngayon ko lang po nabigyan ng pagkakataon na masagot ito. So pasensya na po kayo dahil ito pong aming kumbaga lutuan ng kupras ay malapit po sa kalsada. Kaya po huwag kayong magtaka kung bakit may dumadaan po ng mga tricycle. So mga tricycle po kasi dito dahil kalsada. Wala po, hindi po uso dito yung mga habal-habal. No? So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, sasagutin ko po para sa akin, kung titignan natin yung malaking kaibahan, kung di ako nagkakamali sa talino po, talagang matalino po itong si Vice President Leni Robredo. Kung titignan nyo po kasi ang malaking kaibahan po niya kay Sara Duterte, itong si Sara Duterte, dahil nakausap ko nga po yung kaibigan ko na taga-Katarman na abogada babae din, na naging classmate ni Sara Duterte, no? Na ito daw si Sara Duterte ay talagang napakabobo daw ito, napakabobo. Kaya ang ginagawa ni Sara Duterte, dahil nga mayaman sila, mapera at laging nagnanakaw yung tatay niya, sa pagiging mayor nakakapagnakaw ng milyon-milyon, sinusuhulan daw ni Sara Duterte hindi lamang yung kanyang mga teacher, hindi lamang yung kanyang mga profesor, hindi lamang, pati yung mga classmate niya. So ibig sabihin, kaya siya naging abogada dahil sa pinapagalaw lang niya yung pera. Hindi talaga yung utak niya yung pinapagalaw niya. Kaya nga, mapapansin ninyo, dahil hindi naman talaga nag-aral si Sara Duterte ng pagka-abogada, mapapansin din ninyo yan kapag nagsasalita siya, na para bagang hindi niya muna iniisip na baka yung sasabihin niya ay ibabalik din sa kanya, baka yung sasabihin niya ay maipapangontra agad yung kagaya na lang nung halimbawa nung sinita ni Sara Duterte, yung yung tungkol sa pagsunog, di ba? Pagsunog ng drugs ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa Tarlac, na kung saan pinangunahan niya na sinita ni Sara Duterte na kalaunan ibinalik sa kanya ni Attorney Claire Castro, yung matalino talaga na kaya naging attorney dahil nga sa nagsikap, nag-aral talaga. Hindi kagaya ni Sara na kaya lang naging abogada tulad ng sinabi ko dahil may pera. Ginamitan ng pera kaya nagkaroon ng diploma, kaya naging abogada. No? So, ibinalik sa kanya. Ganun, kung mapapansin niyo, talagang talagang wala pong katalinuhan si Sara Duterte. Halimbawa na lang, kung talagang matalino siya, biro mo, sa first time na in-impeach ng Kamara, itong si Sara Duterte lang po ang kumuha ng isang katutak na abogado. Na samantalang kahit siya lang, kahit nga yung naalala nyo si Corona, naalala niyo yung iba pa na in-impeach, hindi kumuha ng ganong kadaming abogado. Dahil abogado siya gusto niyang patunayan na kaya ko to dahil abogado ko. Diba? So, ito si Sara Duterte, dahil nga walang utak, ginamit pa rin niya ang pera. Ginamit niya ang pera. May pera ako, marami akong nanakaw, may bilyon-bilyon akong nanakaw. Walang makakatalo sa akin dahil may pera ako. Doon siya nananalig sa perang ninakaw niya Kaya kumuha siya ng napakaraming abogado na kung saan didepensa sa kanya. Dahil kung siya lang, wala talaga siyang utak. Dahil sa totoo lang, hindi nga siya talagang nag-aral. Kasi kung nag-aral talaga siya, dapat alam niya yung ethics, alam niya yung galawan ng isang abogado.
alam niya yung galawan ng isang may pinag-aralan bilang isang lawyer. Pero makikita nyo doon pa lang sa pagbabanta niya, doon sa pagsasalita niya, doon sa ginagawa niya, yung mga pagpo-post niya, hindi gawain ng isang matinong abogada yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi kasi talaga siya nag-aral. So, yung tanong ng ating kababayan, ano ba malaking pagkakaiba? Isa na yun, yung katalinuhan. Na kung titignan ninyo, kung ikukumpara ninyo yung galawan ni Vice President Leni Robredo sa galawan ni Sara, napakalayo. Kung gaano kahinhin magsalita, kung gaano ka-formal magsalita, kung gaano kaayos mag-isip si Vice President Leni Robredo dito sa isang mongoloid na si Sara Duterte, malayo talaga. Talagang masasabi mo, nakakahiya mang sabihin, kasi Bisaya din ako. Sabi ko nga nakakahiya, ba't pa naging Bisaya itong si Sara Duterte? Talagang binigyan lang niya talaga ng kahihiyan ang mga Bisaya. Pero ganun pa man, dahil hindi naman tayo siya, hindi naman lahat ng Bisaya katulad ni Sara Duterte na mongoloid. No? So, ganun pa man, may ano yon, may bunga yon, di ba? May bunga yung ginagawa ni Sara na kabubuhan. So, pag ang itinanim mo, kabubuhan, ang magiging bunga niyan natural, 'di ba? Kahihiyan. Kaya nga ang nangyayari kay Sara Duterte, kapag nagsasalita siya, mga minamahal ko mga kababayan, napapahiya siya. Kasi yung sarili niyang yung sarili niyang yung kabubuhan niyang salita, yun yung nagpapahiya sa kanya, 'di ba? So ano pa yung nakikita kong malaking kaibahan dito kay Sara Duterte dito po kay Vice President Leni Robredo. Ito pa ang nakita ko. Unang-una, yung ganda. Yung ganda po ni Vice President Leni Robredo, kung titignan po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, yung ganda po ni Vice President Leni Robredo sa ganda po ni Sara Duterte iba. Si Sara Duterte, kapag hindi po nagme-make up yan, sa totoo lang si Sara Duterte, pag hindi po nagme-make up yan, kapag hindi po yan nag-aayos at hindi gumagastos ng libo-libo para lamang gumanda, mukha po yung avatar. Mukha po yung, nakakita na ba kayo na Apuputamos? Ganun na ganun po yung itsura niyan. Tingnan nyo sa screen natin. Ganun po ang itsura niyan. Kaya lang po yan, nagiging maganda sa paningin natin dahil sa totoo lang, kapag ka siya ay inaayusan ng maayos. Pag inaayusan siya ng mga beautician. Pero, si Vice President Leni Robredo, may make-up man o wala, talagang lumalabas po yung natural niya na ganda. Hindi po katulad dito ni Sara Duterte na mukhang paa, mukhang ingron ng demonyo. Yan po ang nakikita ko. Kaya doon pa lang malayong-malayo na po. Kaya sabi ko nga, sa bagay, binabagay lang siguro ni Sara Duterte yung pagmumukha niya sa ugali niya. No? Binabagay lang niya na kung saan masamang tignan. No? Masamang tignan. Biro mo, sa totoo lang, nakakatawa nga ito si Sara. Kung naalala ko tuloy yung sheriff na nasa Davao na inutusan lamang ng judge ng Davao City na i-demolish yung isang squatter na matagal nang pinapaalis ng may-ari, ayaw umalis. So may karapatan naman talaga yung may-ari, kanya yun 'di ba? So ang nangyari, lumitaw si Sara, biglang nanuntok, pero abogada na siya noon. Doon pa lang makikita mo na talagang hindi nag-aral si Sara. Kasi kung talagang ang habol niya kumbaga sa kung ang habol talaga niya mabigyan ng relokasyon yung mga pinapaalis na doon, di sana lumapit siya sa kanyang ama, di ba? At kumilos sila. Pero hindi. Ang ginawa niya, talagang pinakita niya kung ano at sino talaga siya at kung ano yung laman ng utak niya. Makikita niyo naman yan, sa mga naging pahayag niya, may pagganong-ganon pa siya, di ba? May gusto daw niyang putulin yung leeg ng ating mahal na Pangulo. Di ba? Gusto niyang itapon yung bangkay doon sa China. Kung ano-ano pa yung naiisip niya, 'di ba? Hindi po normal yung naiisip ni Sara Duterte. Kaya nga sabi ko, abnormal po talaga ito pong si Sara Duterte. Hindi po siya matinong
Vice President. Mas lalo na kapag naging Pangulo. Lahat po ng kawalangyaan, lahat ng kagaguhan, nako, maniwala kayo. Tayo pong mga Pilipino ang magsasakripisyo na naman. Baka masigit pa po ang mangyari sa atin sa nangyari nung panahon na tatay pa niya ang naging Pangulo ng ating bansa. Kaya nga kinakailangan mag-ingat po tayo. At huwag nating hayaan na maging Pangulo tong walang niyang to, na walang silbi. Puro lang, baka hindi lang around the world ang gawin niya. Baka hindi lang puro trip ang gawin niya. Baka mamaya magbalikan na naman dito sila Michael Yang, si Alan Lim, lahat ng mga drug lords. Diba? So kinakailangan ingatan po natin itong ating bansa at ipanalangin natin na sana iligtas tayo ng Panginoon sa kamay ng mga Duterte na kung saan talagang masasabi nating napakawalang yan, napakababoy, napakademonyo, napakadiablo. Talagang masasabi mo na talagang lahat ng kasamaan ay nasa kanila na po, mga minamahal ko mga kababayan. So kaya kung ako tatanungin ninyo sa 2028, kung ako ang tatanungin ko sino-sino yung dapat na maging Pangulo, ako talagang sasabihin ko na sa inyo na prangkahan, gustong-gusto ko po si Vice President Leni Robredo. Nakikita ko na pagka siya ang naging presidente, alagang ina po ang kanyang gagawin sa bansang ito at sa mga Pilipino. Natitiyak ko yung kanyang katapatan. Nakita niyo naman, umalis siya ng opisina niya bilang Vice President, pero hindi niya po kinuha yung mahigit 120 million. Hindi niya isinama sa kanyang pag-asap. Sa halip, iniwan niya. Hindi kagaya ni Sara Duterte na pag-upo pa lang, yung pera na dapat sana kay Vice President Leni Robredo, kinuha agad, binulsa. Ang bilis niyang binulsa, talagang makikita mo, kawatan talaga. Diba? Ang bilis niyang binulsa. Tapos dadaanin pa yung mga Pilipino sa kaartihan niya, sa kadramahan niya, na kunyari makabansa sila, makatao sila. Pero kahit anong bobo lang maniniwala talaga sa mga Duterte. Sa totoo lang, naniniwala din ako, marami ding mga Bisaya na hindi na naniniwala sa mga Duterte dahil obvious naman obvious naman yung ginagawa nila. Kaya sabi ko, hindi na rin natin pagtatakahan kung meron din kumakampi sa kanila dahil alam naman natin, pag mga Bisaya, hindi naman natin masyadong karamihan dyan, mga walang pinag-aralan. Karamihan dyan, mga bobo. No? Kasi nga, mga ignorante, di ba? Pero hindi ko nila lahat sinasabi ko lang, karamihan talaga ng mga Bisaya, ganun, madaling mapaniwala, lalo na pag Bisaya, ibang-iba sa Luzon, ibang-iba sa Mindanao, di ba? So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, umaasa na lang din po tayo na sana po ay sa 2028, tumakbo po ang ating mahal na Vice President Leni Robredo. Para nang sa ganun ay siyempre, maging matiwasay ang ating bansa. Ngayon, kung tatakbo din naman si Romualdez, okay din sa akin. Kung tatakbo din si tawag nito, Sandro Marcos, okay din sa akin. Kasi at least, sa kanila mapupunta. Hindi sa kamay ng isang walang niya, berdugo, hindi mapupunta sa mga mapagpanggap na galit sa droga, pero nasa kanila si Michael Yang, yung source ng drugs sa buong bansa. Diba? Yung nagsasabing galit sa korap, pero lahat ng mga opisyal ni Duterte noon na may katiwalian, inilipat lang sa ibang departamento, yun yung galit. Diba? Yun yung galit. Puro pagpapanggap, puro mga lang sila, puro lang kaartihan, pinapaniwala lang nila, di ba, na galit sila sa droga, galit sila sa kurap, pero sila yun. Magaling lang, madali lang para sabihin sa kanila na ayaw nila sa ganun, pero sila yun. Ganun sila, kaya nga dalan-dala na ang mga Pilipino sa pagpapanggap nila. So, para sa akin, Vice President o Sara Duterte, natural, lahat tayo, Leni Robredo o Sara Duterte, siyempre kay Vice President Leni Robredo tayo, di ba? Unang-una, maganda, matalino, masipag, mabait, makadiyos, makatao. Talagang nasa kanya po yun. Nasa kanya po lahat ng katangian para maging leader o maging ina ng bansang ito. So, sa lahat po ng mga makaleni, mabuhay po kayong lahat, lalong-lalo na po ang ating Vice President Leni Robredo. Magandang umaga po sa iyo, Vice President Leni Robredo, na ngayon ay nanunungkulan sa kanyang sariling bayan dyan sa Naga City bilang alkalde o mayor. So, suportahan po ninyo, alalayan po ninyo ang ating butihing mayor dyan po sa Naga City. So, mabuhay ka po, Vice President Leni Robredo. So muli po, tulad po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.